po mga kapatid, merong dalawang mag-ama ang jumoin sa isang camping. At ang utos po sa ama na kasama ang kanyang anak, sabi po doon, meron ka ng 3 bagay na uulit-ulitin mo sa anak mo bago kayo maglakad. Yung anak po niya naka-blindfold. Sabi po sa kanya, meron ka ng 3 bagay na uulit-ulitin sa anak mo bago kayo maglakad at habang naglalakad kayo. Una po doon, kailangan maipaalala niya sa anak niya that I will never leave you. Pangalawa po, sabi doon, you can ask me anything. Lahat pwede mong hingin. Lahat pwede mong hilingin. Pangatlo po, sabi doon, you should only listen to the sound of my voice. Yung 3 bagay po na yun, pinapaulit-ulit ng ama sa kanyang anak, I will never leave you. You can ask me anything. And you should only listen to the sound of my voice. Sabi po doon, I will never leave you. You can ask me anything. And you should only listen to the sound of my voice. Kapatid, ngayong umaga, maaari po ba tayong pumikit? And let us imagine, God is speaking to us today. Kinakausap ka ng Diyos. Pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Anak, I will never leave you. You can ask me anything. And you should only listen to the sound of my voice. Sabi po ng Panginoon, anak, hindi kita iiwan sa kahit na anong sitwasyon, sa kahit na anong pagkakataon, sa kahit na anong kabigatan o kagalakan, kasama mo ako. And you can ask me anything sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kapatid, mga anak tayo ng Diyos. At sabi ng Panginoon, anak, you can ask me anything. Ako ang ama mo. Ako ang lumikha sa'yo. Ako ang nagligtas sa'yo. So you can ask me anything. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sabi po, you should only listen to the sound of my voice. Anak, wala kang ibang pakikinggan. Hindi yung takot. Hindi mo pakikinggan yung mga alalahanin. Hindi mo pakikinggan yung ingay ng mundo. You should only listen to the sound of my voice. Sa akin ka lang tumuon. Ako lang ang tignan mo. Sapagkat ako ang iyong Diyos. Ako ang iyong matibay na sandigan. Kasama mo ako sa anumang bagyo, sa anumang sitwasyon, sa anumang suliranin. Sige kapatid, makipag-usap ka sa Diyos sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah, we praise you, Jesus. Habang tumutugtog ang instrumento, malaya kang kausapin ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
tulong ko'y nagmumula sa'yo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyong aawitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Tunay na ikaw ang aming matibay na sandigan, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil meron kaming Ama na pwede namin takbuhan. Ama na hindi kami iiwan. Ama, Panginoon, na handang makinig, handang sumaklolo, handang tumulong, Panginoon, sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Kaya naman, O Diyos, sa umaga nito, amin pong iniaalay sa iyo ang lahat ng papuri. Amin pong iniluluhod sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming alalahanin, ang lahat ng aming takot, Panginoon, ang lahat ng gumugulo sa aming isip. Salamat, Panginoon, sa umaga nito, dahil pinaalala mo sa amin na ikaw ang aming matibay na sandigan.
gagawin, Panginoon, para sa aming sarili, para sa aming pamilya, para sa aming mga anak, Panginoon, para sa kanilang pag-aaral, para sa aming trabaho, sa aming negosyo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Lord, isinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng paghawak, Panginoon, ng lahat ng nasa sa amin, O Diyos. Lord, maraming salamat. And Lord, we are looking forward, Panginoon, sa mga bagay na gagawin mo pa sa amin, O Diyos. We are looking forward, Panginoon, sa mga good result, Panginoon, dahil ipinagkakatiwala na namin sa iyo ang lahat-lahat, O Diyos. Ikaw ang aming matibay na sandigan, at ang sandigan namin, Panginoon, kailanman hindi natutumba, hindi na shake, hindi na yayanig, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, at walang sino man ang makahihigit, walang sino man ang makapapantay sa iyo, walang sino man, Panginoon, ang makatatalo sa iyo sa anuman na naririto sa mundo, sapagkat nag-iisa kang Diyos, nag-iisa kang Diyos, nag-iisa kang Diyos, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, we put our confidence to you, Panginoon. We put our trust in you. We put our faith in you alone, Father. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Kaya naman, O Diyos, ngayon pa lamang, alam namin na kami ay nagtagumpay na. Alam namin, Panginoon, na kami ay nakalaya na. Alam namin, O Diyos, na pag-aharian mo ang aming isip at ang aming mga puso, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, even sa aming pakikinig, Lord, salamat sa excitement, Panginoon, ng pinagong puso na iyong ibinigay sa umaga nito. Lord, hayaan mo na maging malaya ang iyong mga salita na kumilos sa aming buhay, Panginoon. Lord, bigyan mo ng kapangyarihan, Panginoon. Bigyan mo ng authority, Panginoon, ang bawat salita mo na ibibigay sa amin ng iyong lingkod, O Diyos. Lord, maraming salamat. Lahat ng aming gagawin sa mga oras na ito, Panginoon, ay iniaalay namin sa nag-iisang Diyos ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Dito lang tayo, no? Amen. Amen. Are you blessed? Amen. Ano po, salamat worship team. All of us, alam ko po, blessed po tayo. And sa Diyos po, yung papuli. Dahil bigyan natin yung the best para sa ating pong Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong pagsamba, ang ating pong pagpupuli, ay inalay natin po para sa ating pong Panginoon. Amen? Sige po, tayo po tayo ay mananayin. Hallelujah. Pasalamat kami muli sa iyo sa pagkakataon na kami muli ay makanasamba, pinapuri, pinasasalamatan ng buong buo ng aming puso. Kaya nga naman, Lord, kailangan namin, Lord, sa umagang ito, patuloy kang magministeryo sa aming kalagitnaan. Sa iyong mensahe na dadalhin ngayong umaga, Panginoon, patuloy na magpakahayag ka sa aming mga puso. Anuman yung salita ng aming pong mapapakinggan, Panginoon, aalihin namin ito, Diyos, sa aming buhay na maging kalusugan at kalakasan to ng aming kaluluwa, Panginoon. Salamat po, Lord, na muli ang pagsama at pagkilos mo ay aming pong naranasan sa lugar ito. At dalangin ko rin, Lord, na ikaw po yung control ng lahat ng
sa lahat ng oras, mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos, ikaw, Lord, yung may kapangyarihan para tungkulin lahat ng bagay sa aming pong mga buhay. Kaya nga naman, Panginoon, pagpalain mo ngayong umaga ang iyong salita na aming pong maririnig. Salamat po dahil ikaw po, Lord, yung naghanda nito sa amin. Kaya patuloy ka namin pasasalamatan sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Mapagpalang araw sa lahat. At tayo po ay mag-aaral muli ng kanyang pong mga salita. Ano niyo po, sa bawat tahanan, meron tayong mga requests. Number one request po natin sa pang-araw-araw nating pangangailangan ng ating katawan ay yung pagkain. Tama. Tatanong tayo, ano na mga ulam, ano na nung hinanda ng misis, o kung si Mr. Man yung naghahanda ng pagkain, itatanong tayo, o nagre-requestusan tayo, kung ano yung mga bagay na gusto natin, na magpapasaya sa ating pong katawan at sinasa ng ating pong puso. No? At ngayong umaga, patuloy natin din sa Diyos hingin. No? Yung mga bagay na niyais niyang ihanda para sa atin sa umaga ito na pagkain po ng ating kaluluwa. At sabihin natin sa Kanya na anuman yung mga bagay na inahanda po Panginoon sa buhay po namin ay magiging kasiyahan po po ito. Kapatid, sana ganun po sa umaga ito. No? Hindi kung ano yung gusto po natin, kundi kung ano yung gusto ng Diyos na ibigay sa atin. Lagi natin siyang pasalamatan sa ating buhay. Kaya ngayon, ang ating pong pag-aaralan sa Proverbs chapter 4, verse 23 to 27, pwede pong pakibasa. Pwede po tayong magbasa sabay-sabay from verse 23 hanggang 27. Okay, let's start. Babasa ba na? Kita naman natin po, no? Di po, pakibasa, sabay-sabay. Above all else, guard your heart, for everything you do, go from sin. Keep your mouth free of adversity, keep corrupt talk, or from your lips. Let your eyes look straight ahead, fix your gaze directly before you. Okay, pagpalain po ng Diyos yung kanyang po salita. At nais ko itong basahin sa Tagalog. Sabi ko dito, ang salita ng ating Panginoon sa Kawikaan 4:20-27, ang puso ko'y inatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglan. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa inaharap ang ukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong pagtutungan. Siyasatin mo mabuti ang landas ng lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liligo sa kaliwa o sa kanan. Makpang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Okay, ito po yung pinasasabi sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga dito po sa Aklat ng Kawikaan. Alam niyo po, ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga is guarding our heart, the source of life. Guarding our heart is protecting our life. Di lang natin binabantayan yung ating pong puso, kundi sabi, dapat natin itong ingatan sapagkat ito po yung ating pong buhay. Sino pa yung may puso? Tumitibok pa po ba yan? Sana sa Panginoon. No? Sa Panginoon natin yan, dapat patibugin yung puso po natin. At lalo na po sa oras na ito po. Ano nyo po, according to the medical doctors, our heart, sabi nga po, it's very alarming yung nangyayari na po ngayon. In our case, no, na marami na po talaga ngayon ina-announce ng DOH na marami na po nagkakasakit talaga sa puso.
Sana wala naman po tayo niyan sa atin ngayon, mga kapatid. Kaya sana ingatan po natin yan. Kasi nga sabi sa ito sa one na tinatawag na chronic disease. No? Sa panahon po natin ngayon. Sabihin ng chronic, malala na sakit na pwedeng maranasan ng tao sa buhay niyo po. At ito pong sakit na ito, o yung puso na ito na dapat natin ingatan sa ating pong buhay, ito po yung ating pong pag-aaralan. Sabi nga po, ang puso ay mahalaga sa ating pong buhay. In our physical life. No? Pero hindi lang po yun sa ating pong physical life, even our spiritual life. Tama po ba? Kaya tayong tao, meron tayong tinatag na physical and spiritual. Dalawa yung kalagayan po natin sa mundo to. Na dapat ito po yung binibigyan pansin po natin at pinahalagaan po natin sa buhay po natin. Kaya dapat alam po natin yan mga kapatid, no? Kung paano natin pinahalagaan ang ating pong katawan, dapat din po natin pahalagahan ang ating pong spiritual. The heart is often described as the seat of our emotion, intellect, and will, and spiritual life. According to the scripture or the Bible, sinasabi po yan, we are admonished to guard our heart diligently. Pinapakiusap po yan. No? Maraming talata sa Bible o verse sa Bible na nababanggit po yan na kailangan natin ingatan. Or pinapakiusapan tayo na ingatan natin po yung ating puso ng sikap. Or from it to the issues of life. Sapagkat yan po daw nang gagaling yung bukal ng buhay. Kaya pag hindi na po tumitibok yung puso, malalaman natin, wala na talagang buhay. Wala nang tibok eh. At ganoon din po tayo, kapag hindi na po yung tumitibok yung puso po natin para sa Diyos, wala na tayong buhay. Tayo ay patay na sa harapan ng Diyos. Pero tayo pong mga mananampalataya na binigyan ng panibagong buhay ng Diyos, dapat sa Kanya natin ito pinatitibok. Amen? Sino po yung tumitibok yung puso para sa Diyos? Amen. Kaya napakahalaga po ang puso. Kaya ito po yung pag-aaralan natin, guarding our heart, the source of life. Kapag pinabanggit natin ang puso, kadalasan iisip agad natin yung organ na nagpapadaloy sa ating kung mga tibok at tibok ng buhay. O kaya, pag pinagmumulan ng pag-ibig. Siyempre, yan po talaga yan, tumitibok. No? Kapag tumitibok yan, sa kapwa natin, o sa iba, o sino man, no? Yung makakaranas, yung pagtibok ng kanyang puso para sa kapwa, kasama po yung salitang pag-ibig. Andyan po yan, nakalagay po yan. Pero madalang, o bihira lang natin na ito sa kalagayan ng ating spiritual. Sabihin, bibihira lang daw po. No? Na minsan, bibigyan natin ng pansin po to sa ating pong spiritual. Hay. Kaya na, in our days, makikita po natin sa maraming panahon or dumaan na panahon, maging sa panahon po natin, people are obsessed a lot of things. Maraming mga tao, ganyan po ngayon. No? Sa mga maraming bagay daw po. No? Na nabibigyan nila, na ipopokus nila yung kanila pong pansin. Sana hindi po tayo kasama po doon, mga kapatid. Church. Kaya ginugugol nila yung napakaraming oras. Diba? Panahon. Pera sa physical na nyo. Diba? Marami nga nagpapa-beauty, gumagastos talaga ng 1,000 of money. Diba? Para lang ma-impress nila yung sarili nila. Of course, siyempre, muna yung sarili, bago yung iba. Kaya nga nagpapaganda eh. Siyempre, gusto mo ma-impress mo muna yung sarili mo. Diba? Yun yung unang magiging result ng ginagawa mong pagbigay ng ganitong uri, no? Ng pera. Or mga bagay. Lahat ng bagay sa mundo, lahat gusto mo, meron ka. Diba? Ganyan ang tao ngayon. Tama? Magandang bahay, magandang sasakyan, magandang everything, lahat.
nasasabi natin maganda, maging sa loob ng bahay at tahanan natin. Gusto natin lahat ng nakikita natin maganda. Yes? Kaya naman po siguro naghahangad ng pangit. Gusto lahat maganda. Pero, at sa pagkakaroon ng magandang public image, yan, kasama po yan. Subalit, madalas natin pinababayaan ang panloob. Yan po yung salitang pero. Nakikita natin yung mga panlabas, pero yung panloob, sabi ko, ano po ba yung panloob? Ang ating kaluluwa, mahalagang itanong natin sa ating sarili. Itatanong po ba natin yung mga kapatid sa ating pong sarili? Kung maganda ba talaga yung panloob na meron po tayo sa ating pong buhay? Ang puso ko ba ay nakaugnay sa puso ng Panginoon? Sabihin, we are connected, our heart to the heart of God. Nababantayan ko ba ang puso ko sa mga patibong ng kaaway? Nakakapagbigay ba ako ng kaluluran sa Diyos? Sometimes this kind of word na sana ay nasasabi natin, kaya lang minsan nakakalimutan na po natin. Madalas ang minsan. No? Madalas ang minsan. Na may mga bagay po tayo na talagang hindi na natin mabibigyan ng pansin. Kaya, itinatanong to dapat sa sarili. No? Alam natin na may mga bagay tayong pagkukulang, may mga bagay tayo na hindi nagagawa. Pero, we don't ignore it. Yung mga bagay nito dapat sa buhay natin. Kaya nga ngayong umaga, ito ay isang paalala uli sa atin, mga kapatid natin, o tayo na mga kapatid sa Panginoon, na ito kung puso ay bigyan po natin ng pagpapahalaga sa ating buhay. Kaya nga, guard our heart. So then, how do we guard our heart? First, value the heart as the center of our spiritual life. Ang puso daw natin, ibibigyan natin ng pagpapahalaga sapagkat dapat ito yung sentro ng buhay spiritual na meron po tayo. Kaya nga sabi diba ng Proverbs 4:23, ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Kapatid, pag-alam po natin sa sarili natin kung ano yung mahalaga, kung ano yung importante, kung ano yung mga bagay na dapat hindi natin pinababayaan, unang-una, siyempre, of course, itong sinasabi ng salita ng Diyos, yung puso na meron tayo. Alam niyo po, sa news kami na may natanggap, ito lang po kahapon, na may kamanggagawa kami na, yun, yung sinasabi ko kanina, puso ko, inatake. Saglit lang, minuto lang po, pag-check niya na, please pray for Pastor Bunyo. Direct response, yeah, okay, pray and pray na healing the name of Jesus. Yung after lang siguro segundo, nag-chat ulit, patay na raw po. Ganun katindi. Pag hindi po natin iningatan yung puso natin, in seconds and minutes, pwede itong mawala. Kaya pinababantayan po ito sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya. Sapagkat may halaga ang puso. At dapat, alam natin, ito yung sentro ng ating pong buhay spiritual. Gaya ng sinasabi ng Kawikaan 4:23. Sabi nga, it's about protecting our inner life, above everything else. Our heart is the source that determines every word, action, and direction of good being. Tayo po, yung buong pagkatao natin, dapat gano'n natin binibigyan ng protecting. Ibig sabihin, iniingatan. Higit sa lahat. Kaya nga po, hindi linagay yan sa labas ng Diyos, yung puso. Dahil napaka-sensitive po niyan. Kaya ilinagay yan sa loob. Itinago yan ng Diyos. Diba? Ganun ka, halaga po yan dapat sa buhay po natin. Kaya nga sabi, ang bawat salita, ang bawat kilos, o ano man yung patutunguhan ng buhay po natin, lagi yan yung babantayan po natin. Kapatid, lagi ba yan yung nakikita natin talaga sa buhay natin? Kasi nga, kailangan. Kasi sabi nga, both good and evil proceed from within. Tama?
Pwede pumasok yung mabuti dyan, pwede pumasok yung masama dyan sa ating pong puso. Kapag hindi po natin yan nabantayan sa buhay po natin. Kaya laging yan yung gusto ng talata, ng salita ng Diyos na binabanggit dito na kailangan natin ingatan at bantayan. It is our control center. Alam niyo ba yan? Mga kapatid, siya po yung kumukontrol, means sumasala sa lahat ng bagay o parte ng buhay po meron po tayo. Siya po yung sumasala, yung puso. Just as physical heart pumps blood to every part of our body. Gaya ng dugo, yung dumadaloy sa mga ugat natin, yan po nagsisirculate yan. Yan po yung nagsasala yung ating pong puso. Sabi nga, our heart directs every part of our life. If the heart is good, our whole life is healthy. Ano po? Siya yung gumagawa sa bawat bahagi ng buhay po natin para maging maayos at maging healthy po yung ating pong buhay. It is, sabi nito, if it is polluted, everything else is affected. According to Peter, sabi po ni Apostol Pedro, chapter 3, verse 4, sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na nilika ng maamo at mapayapang diwa, lubhang mahalaga ito sa paningin ng Diyos. Kaya nga, kapag good ang heart, sabi dito kanina, our life is healthy. All good. Ibig sabihin, lahat maayos, lahat maganda yung tatakbuhin. Isip natin, kalooban natin, salita natin, kilos natin, lahat ng bagay magiging maganda dahil na verse 21, sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nagkusamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng ito, ang lahat ng masasamang bagay nito ay nangangailangan at nangagaling sa puso dahil sa mga ito ay nagiging marumi tayo sa paningin ng ating Diyos. Yan ang nagiging polluted. Yan ang sabi nito, everything, if it is polluted, everything else is affected. Para kung lason po yan sa buhay ng tao. Sino na nakainom ng lason? Maging subukan. Baka subukan natin. Tinatanong ko lang po, mahirap po pag nakainom ng lason. Every part of our life is affected. At kagaya din po nito, ng salita ng ating Panginoon, kapag marumi ang puso, ang dami pong nailalagay, di ba? Na masasama ng mga bagay na ginagawa ng tao kapag hindi po tama ang puso sa harapan ng ating pong Diyos. Kaya nga, it is our control center. Kaya ang puso ang sumasala. Kaya dapat na itatanong talaga natin sa ating sarili kung ang ating pong pagkatao, yung ating pamumuhay ay nagiging maayos po sa harapan po ng ating pong Panginoon. We value it above all else. Kung siya yung may control, dapat pinahalagaan po natin ang higit pa sa ating pong buhay. Yung mga bagay na dapat po natin gawin. Kaya nga sabi, di ba? God looks the heart of man. Ay, di ba hindi naman natin yun ang Diyos sa panlabas na itsura po natin eh. Di ba? Pero ang tao, dyan po nakatingin. Diyan tayo susukatin. Kung ano itsura natin, kung anong klaseng pananamit meron po tayo, kung ano yung mga gawin natin. Kaya nalala nyo, nung si David ay tawagin ng Diyos, at gusto ng Diyos na magkaroon ng hari ang Israel, after his soul prayed to God as a king, pinausap ng Diyos si Prophet Samuel. Ang sabi niya, punta ka sa tahanan ni Jesse, pahilan mo ng langis ang susunod na magiging hari. Eh, ang dami anak ni Jesse. I think 11 or 12. Ilan po? No.
Ang dami. Nalampasan si Brother Bert. 9 lang. Dahil lang ni Jesse. And after makita ni Jesse, ni Samuel, itong mga anak ni Jesse, lahat nakita niya na doon sa tahanan. Papahinan niya na sana, pero sabi ng Lord, teka, hindi yan. Huwag kang tumingin sa panlabas na anyo, sabi ng Panginoon kay Samuel. Si David, kaya wala doon, dahil yung trabaho po ay pastol, nangangalaga, utusan ng mga kapatid. Kasi mga kapatid ni David ay mga warrior ng dirigma. Kaya iba yung trabaho nila. Pero, kinausap ulit ng Diyos sa Samuel. Hindi yan. Sabi ni Samuel kay Jesse, may anak ka pa ba? Meron pa po, sabi ni Jesse. Nandun sa pastulan. Kapatid mo. And after na makita ng propeta ng Diyos, si David, siya na po yung pinahiran. Dahil yung sinasabi ng Diyos, na hindi siya nakatingin sa panlabas, kundi sa puso. Amen. Yan ang value. Atin pong hindi dyan pagpapahalaga yung puso po natin. At sinasabi nga po ng proverb, guard above all else, because nothing matters more. Higit pa sa mga bagay, yung halaga nito sa buhay mo natin. Amen. Kapag alam po natin ang halaga ito sa buhay natin, sabi, we protect it like a precious treasure. Sino po yung nag-iingat ng kayamanin? Paano natin sila iniingatan? Dinalagay yan sa ano? Ang tawag doon? Vault. Diba? Para hindi manakaw. Diba? Ganun natin iniingatan yung treasure. It is simple na alahas or sana natin yung konti halaga, iniingatan po natin po yan. Kaya sabi, we protect it like a precious treasure, but kills our heart, save our character. Kasi yan yung hugog. Yan po yung mga bagay na makikita natin sa buhay natin kapag nagpapahalaga tayo sa buhay po natin na yung puso na meron po tayo pagpara sa Diyos, nagiging maganda yung pag-uugali po natin. Subukan niyo po, lumayo tayo sa Panginoon. Balik tayo sa dati natin buhay. Tingnan mo kung gaganda po yung puso na meron po tayo. Yan yung kailangan natin bigyan pagpapahalaga. Protect our heart. Saan? Hindi lang po karakter. Mga kapatid, sabi, our relationship and our future. Alam natin, dapat maayos yung relasyon natin sa kapwa natin, sa pamilya natin, o sino man. At may mga bagay na kapag pinalaga natin ito, gaganda yung future na meron po tayo sa inaharap. Maraming bagay na maaaring maging maayos at maganda kapag maayos ang ating pong puso. Kaya nga sabi, di ba, the bottom of the heart is the mouth is it. Kung ano po yung laman ng ating pong puso, ay siya ang lalabas. Sabihin, ito yung lumalabas. Pag maganda, lalabas maganda. Pag pangit, lalabas pangit. May nakita yan sa itsura. Tama? Nakikita yan sa itsura. Pag pangit ang puso natin, medyo hindi maganda talaga. Hindi tayo nagpapakita ng magandang itsura. Nakikita sa atin. Kapag masaya, nakikita yan kapag masaya. Kapag malungkot, nakikita yan pagka malungkot. Kasi, sabi nga po, the abundance of the heart, the mouth, speak, or our action sa buhay po natin. Nakikita po yan. Mga kapatid, hindi maikakaila po yan. Kaya kapag masaya tayo na nandito po sa church, nakikita po yan na nakikita tayo kay brother and kay sister. Diba? Na masaya tayo. Wala tayong tinatago. Diba? Kasi kahit itago po natin yan, lalabas at lalabas po yan. No? Sa buhay po natin, sa itsura po natin. Sabi nga, a good man out of the good treasure of his heart, meaning for good. Diba? Tingnan niyo po, yung mga mabubuting tao. Diba? Yung mga gumagawa ng mga mabubuting bagay sa buhay nila,
nakikita natin talaga yung puso na meron sila. Alam natin po, yung mga tao matulungin, kahit wala na, ibibigay pa nila. Hindi sila nagdadalawang isip na gumawa ng mabuti kasi meron silang tinatawag na good heart sa puso po nila. An evil man out of the bad of his heart bring forth evil. Diba? Yun na naman po yun, dalawa lang naman yung pupuntahan at kalagayan na makikita natin sa tao outside, dito po sa ating pong church, iba-iba, makikita natin na ugali o pamumuhay meron po ang tao. At ito po yung bagay na dapat natin talikuran, dapat natin layuan sa buhay po natin. At gusto ng Diyos, bantayan po natin lagi yung puso na meron po. Yung puso po natin na magkaroon ng mabuti, no? Mabuting puso. And stop treating our heart as just as a feeling. Huwag po tayo daw, sabi dyan, maging madamdamin. Sino pag di ka madamdamin? Diba? May puso ganyan. Huwag lagi natin daw i-create yung heart. Meron po tayo na maging madamdamin po tayo. Okay pag para sa Diyos, iiyak tayo sa Lord, napakaganda po yan. Pero pag iiyak tayo sa mga problema, iiyak tayo sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin, nakakalimutan natin na ingatan po natin yung ating buong puso. Sa ano pong paraan? Realize that what we think becomes what we want. Hindi tayo makapag-isip ng tama di ba? Kapag wala sa ayos yung puso, nagugulumihanan tayo, distracted tayo, nang nakikita natin sa paligid po natin, hindi tayo makapag-isip ng tama. Kaya nasabi, what we think becomes what we want. Kung ano yung iniisip natin, dapat magiging gano'n tayo. Sino yung nag-iisip ngayon? Someday, magiging katulad ako ng pastor. Right? Kaya nag-isip pa ng ganyan, pagdating ng panahon, nakita ko si Brad, ang galing mag-ano. Pagdating ng panahon, magiging ganyan ako. Alam niyo po, bata pa lang, nakikitaan na po akong ganyan. Baby pa lang. Pag nakarinig na ng tugtugan, parang hindi mo na hindi mapakali Kaya yun ako po. Lalo pag dinala nyo sa harap, sisigilpin pa niya kasi hindi gusto niya gayahin. Sininong maki niya. Ganun siya. Baby pa lang pero may puso na gusto na gayahin. You know? Yung mga bagay na para sa Diyos, yan dapat ganun yung tayo. Kaya kung ano yung iisip natin, magiging ganun tayo. At kung ano tayo, ay gagawin natin. Sabi yan, what we want becomes what we do. Diba? And what we do becomes our life story. Hindi nang pwedeng nandun na tayo sa kalagayan ng nakuha natin, nakamit na natin, hindi natin isasagawa. Hindi na natin isa sa pamumuhay. Hindi na natin isa i-apply. Kaya nga sabi, yun yung life story natin. Ito na yung mga bagay na gagawin po natin sa buhay po natin. Kaya, yung puso, i-create natin siyang mahalaga po ito sa buhay natin. Hindi lang po ito damdamin. Kaya nga, sabi ko, lagi ko sinasabi, hindi lagi tayo driven by our emotion. Hello, jerks. Kasi pag driven tayo, nagbabago-bago po yun. Kapag nag-driven lang yung ating pong emotion, yung ating heart, hindi nakapix po yun. Pwede ngayon, masaya tayo. Next day, malungkot tayo. Ngayon, masigla tayo. Next day, tatamanin na tayo. Yung mga ganyan pong puso. Iba-iba po yung puso at kalagayan ng tao kapag hindi niya alam kung paano i-create sa buhay niya at pahalagaan to. Kaya, yun po yung pupuntahan natin, mga kapatid. Sana, no? Alarming po to, no? Kaya ngayon talaga yung heart alarming. Marami na po nababahala. Ako noon, nababahala ako sa wife ko Kasi noon, every night yata, tulog kami, naninikip.
Inobserbahan ko, bakit kaya? Kaya kami, okay, sige, love, pray tayo. Hindi natin sa Lord na hindi na. Yan, kahit nag-pray kami, ano pa rin, parang ulit-ulit pa rin. Inobserbahan ko ulit, sabi ko parang stress yata ng wife. Ang daming ka-stress yata. Usap kami, at ko, yung pag-iinibag natin sa Lord, hindi natin dapat ini-stress yung buhay. Alam niyo po, mula noon po, nung nag-usap kami, wala na po siyang nararanasan gano'n. Kasi pinagkatiwala namin lahat sa Diyos yung bagay sa puso po namin. Kung ano man po yung ilalagay po namin dito, Lord, bahala ka na para sa amin. Isa rin yung nagiging dahilan eh. Kung bakit yung puso ay hindi naingatan kung ano-ano na lang yung pinapapasok po natin dyan, mga kapatid. Sana salahin po natin. Kung hindi maganda, huwag natin papasok yan, resist. Maalisin natin siya. Huwag natin tanggapin. Bantayan po lagi natin yan. Sapagkat yun po yung sinasabi po ng ating pong pinag-aaralan ngayong umaga nito. No? Sapagkat yung sentro ng ating puso, ng ating spiritual na buhay. Ang puso ang sentro ng ating spiritual na buhay. Value and guard what enters your heart. Truth, not lies. Purity, not corruption. Hope, not bitterness. Kaya, bantayan po natin kasi mahalaga eh. Pag ito po yung mga pinapasok natin, yung mga negatibong bagay, at hindi yung mga positibo, kapag inasahan po natin, hindi magiging mabuti yung puso na meron po tayo. Pangalawa, pursuit of purity and holiness. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 8, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kapag malinis daw po yung ating puso, sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 8, ay makikita natin ang Diyos sa ating buhay. Hindi ko na po nakakita sa Diyos, pero sinasabi ng salita ng Diyos, makikita natin siya. Sino yung gusto makita ang Diyos? Lagi natin po linisin yung ating puso. Lagi natin ipalinis sa Diyos yung ating pong puso. Amen? Kung sasabihin natin, hindi natin kaya, sa Diyos natin ingin at ibibigay yan ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Amen. Is keeping our inner self clean, para daw pong malinis itong puso na meron po tayo, kailangan meron tayong tinatag na pure thought. Pure thought, honest desire, unselfish motive, free from greed, or anger or deceit. Kapatid, ang daming bagay na pwedeng alisin sa puso natin. Kapag ito yung mga bagay sa buhay natin, yung mga nakalagay dito, hindi po natin kaya linisin po sa sarili natin to. Ipalinis natin sa Diyos. Amen? Kasi matitindi na po ito sa buhay ng tao. Ang hirap po alisin ito. No? Pero kapag malinis po yung puso natin, at honest, yung ating pong pagnanasa, at hindi tayo makasarili, yung ating pong damdamin, nakakalaya tayo sa kasakiman, sa galit, at sa deceit. No? Yung pandaraya ng kaaway sa mundo ito. Vice versa po. Yun yung dinadala ng mundo. Pero yung dinadala ng Diyos sa atin ay kalinisan ng ating puso. Sapagkat ang salita ng Diyos ang naglilinis ng ating mga puso. Para daw po itong vacuum. No? The Word of God ang naglilinis sa buhay po natin. Kapag nalulugyan tayo, kapag namanagsahan tayo sa buhay natin. Yan nga, sabi, ito yung purity. Holiness, being set apart for God, choosing His Word over the world, reflecting His goodness and living to honor Him. Kapag may kabanalan daw po tayo sa buhay po natin, sabihin, pagpapakita to, we are set apart for God. Inihiwalay na tayo ng Diyos sa mundong makasalanan at mundong napakarumi po. No? Yung sistema ng mundo, napakarumi po talaga. Alam natin po yan yung nangyayari. No? Natagang kahit sabihin pa ng tao na nangangaral siya ng salita ng Diyos. No? Pero nakikita sa pamumuhay niya na hindi tama.
Minsan, nakakalungkot po talaga, nadadamay po talaga yung maraming Kristiyano. Dahil nagagamit ang salita ng Diyos. Pero kung totoo ka, na ang salita ng Diyos po ay pinapapasok mo sa puso mo, yan yung talagang maglilinis sa karamihan ng tao. Amen? Amen? Amen. Dapat bigyan natin ang importansya siya sa buhay natin. Yan nga, set apart for God. No? Sinanctify tayo ng Diyos to grow by the knowledge, through the knowledge of God. Di ba? Dapat tumalago tayo sa karunungan ng Diyos. Hindi po natin dapat kalimutan yan sa buhay po natin. Kasi yan yung gusto ng Diyos na pamuhayan natin bilang mga mananampalataya at mga anak ng Diyos. Yung salitang kabanalan. Kapatid, tayo ay mga banal na tinawag ng Diyos. Inihiwalay tayo sa mundong napaka marumi at tayo po ay dinilis niya at hinugasan ng kanyang banal na dugo para makapamuhay na naaayon sa kalooban ng ating pong Diyos. Sana yun yung lakad na meron po tayong sinusundan at ginagawa sa ating buong buhay. To guard our heart effectively, we must strive for purity and holiness. Kita niyo po, gusto po natin magkaya yung ating pong puso ng mahusay, may ginagawa po tayo. Sabi nga po, we must strive, pagsikapan po natin na manatiling malinis. Hindi nagkakamali, hindi nagkakasala. Ay Lord, tao lang po ako eh. Diba? Minsan may lagi natin katuwilan sa Diyos o sa kapwa-tao natin. Tao lang ako, nagkakamali, nagkakasala. Pero ang gusto nga ng Diyos, malinaw, ngayong umaga, gusto niya, nagagawa natin. No? Yung kalinisan, pure in heart and holiness sa buhay po natin in all aspect of our lives. Ibig sabihin, hindi po lang isang bahagi ng ating pong pagkatao nakikita. No? Okay, nakikita, naglilipot tayo sa Panginoon, sa church, sa mga gawain. Parang sa atin, okay na yun. It's a part of our life na nagagawa po natin ang pagtituran ng Diyos. Parang tingin natin, nagiging maganda yung ating puso. Pero hindi lang po yun doon sa bagay na yun. Maraming bahagi ng buhay natin na kailangan nababantayan natin yung ating pong pagkatao. It's good, maganda po yun. Kapag dito tayo sa Panginoon, ibibigay natin yung talento na pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin, nagagamit natin, na ibabalik natin, napapasalamatan po natin siya sa buhay natin. Tama po yun. Pero hindi lang po yun isang bahagi na meron po tayong kailangan natin gawin para sa buhay po natin. Napakarami po. Sabi nga po, in all aspect of our lives. Kaya sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan at kasamaan. Ano po, pinapaalala ni Apostol Pablo sa Church sa Thessalonica, binanggit niya po ito, sabi, kalooban ng Diyos. Hindi po natin kalooban. Kaya sabi nga po, yung kasalanan natin, hindi dahil sa mga mabuting gawa, kaya wala yung kasalanan natin. Sa iba, yun yung pananaw nila. Yung nagagawa nilang kasalanan, kumuha ka ng mabuti, okay na yun. Wala ka ng kasalanan, bayad na yun. Pero malinaw yung sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 8. Diba? We are saved by grace. Tayo naligtas tayo sa biyaya naman po ng Diyos through faith. Kaya, alalahanin po natin, sa lahat ng uri ng kalayan kasamaan, sabi, lumayo tayo. Paano po? Sabi dito, by purifying our heart, we create a perfect ground for God's presence to dwell within us so that everything we say and do flow with goodness and truth. Para daw po malinis natin, di ba po yung tubig na ininom natin? Ito po purified water po ito. Hindi po ito galing sa mineral water. Ito po ang purified water. Lininis pa po ito. Tubig na malinis, lininis pa. At sa buhay natin, napakahalaga po yung salitang purifying our heart. Sabi nga, we make a fertile ground for God's presence. Why? Bakit po? Kailangan na malinis yung ating pong puso. Kasi sabi nga po, 1 Corinthians chapter 6, verse 19, we are the temple of the Holy Spirit. Right?
ba natin mga kapatid na ito pong katawan na meron po tayo ay templo po ng ating pong Diyos na siyang nananahan, pero kapag marumi, do you think mananahan po siya sa puso po natin, sa buhay po natin? No. It's a big no. Tandaan po natin. Kaya huwag natin parumihin yung ating pong puso. Sabi nga, fertile ground, no? The presence of God. Dito po siya nananahan. To dwell within us, that everything we say do flow with goodness and truth. Diba? Kaya lahat ng katotohanan. Kasi God is good. Diba? God is good. Purity in speech, sabi ko dito, verse 24, purity in sight, verse 25, holiness in walk. Sa salita, pag sinabi po na purity, dapat po no lies, no gossip, no dirty talks. Yan natin makikita yung ating pong panangitaan na hindi malinis at pure. Kapag walang lumalabas po ng mga ganyan po. And purity inside, looking at what is good and good. Ano naman natin eh? Diba? Diba? Halimbawa, tatawid ka ng kalsada, alam mo kung bawal. Anong gagawin mo? Tatawid ka. Makita mo na, bawal, nakamamatay. Tatawid ka pa ba? Bakit hindi ka ng sign? Yung mga bagay na alam natin dapat di natin gawin. Kasi bawal. Sa ating buhay maraming bawal, hindi bawal. Pero kasalanan. Kaya maraming Kristiyano nagtatanong, ay pagpunta ako ng church, dami namang bawal dyan eh. Diba? Hindi mo bawal. Hindi mo sinabi ng Bible, bawal. Kasalanan. Kasi lumalabag tayo sa law at batas ng ating pong government at batas ng ating pong Diyos. Na alam natin, huwag dapat gawin, pero ginagawa pa rin po natin. Bawal? No. Kasalanan. Magkaiba po yun, mga kapatid. Yung salitang bawal at yung salitang kasalanan. Kasi minsan namumula tayo, ay bawal eh, kaya gagawin ko na lang. Diba? Minsan nagagawa pa rin po natin. Yeah, yun po no, walk in holiness, staying on God's path, avoiding evil desire. Kaya sa paglakad po natin, yung path na meron po tayo nadadaanan, sabi, avoid. Iwasan po natin, layuan po natin, yung mga alam natin, na nakita natin, na hindi kaaya-aya sa ating po mga paligid. Napakalaga po niyan, mga kapatid. Kaya nga, first, Philippians 2:13, for it is God which worketh in you both to will and to do His good pleasure. Sabi po, sapagkat ang Diyos ay tumigil daw sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sinabi ba na kalooban po natin? No, kalooban po ng ating pong Panginoon. Alin, yung isasagawa po natin sa buhay natin. Minsan tayo pa di ba? Ang nasusunod. Tayo yung kalooban po natin. Bakit? Kasi we are in control ourselves. Tayo pa po yung siguro yung hari. Kaya tayo yung nasusunod. Pero kapag alam natin, si Jesus na yung hari ng buhay po natin, kapatid, hindi na po tayo yung masusunod. Alam na po natin yan sa buhay natin. Kaya, yun ang gusto ng Diyos. Sabi, sapagkat ang Diyos ang gumigilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kapatid, siya yung tumutulong sa atin. Siya yung nagtuturo ng lahat ng ating kung dapat gawin. At kailangan po tayo magpaturo. Minsan tayo, magaling tayo magturo eh. Minsan tayo, para nang dating natin, teacher tayo. Minsan para nang dating natin, sa buhay natin, doktor tayo. Diba? Minsan, ginagawa natin mga bagay na yun na hindi naman talaga dapat gawin. Bakit? Kasi gusto natin yun sa sarili natin. Pero dapat, sabi nga po, ang Diyos po ay dapat natin pakilusin po sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Sino ba talaga yung pumili sa buhay po natin? Ayaw pa, sana. Ganun po talaga sa buhay natin. Sino po talaga? And
Number 3, eating the heart with the Word of God. Sabi ko ng Psalms 119, verse 11, David says, "The word I have treasured in my heart that I may not sin against thee." Salita mo ay aking ilalagay sa aking puso upang hindi ako magkasala. What a wonderful word. Na nakita ni David sa buhay niya ang kahalagahan ng salita po ng Diyos. Kapatid, sana ganun po tayong lahat. Kita niyo po, alam natin si David nagkasala sa harapan ng Diyos. Pero bakit siya hindi inalis ng Diyos sa kanyang puso? Sana tayo, pag nagkakasala, kagaya ni David, marunong magpakumbaba sa Diyos. Marunong humingi ng tawad sa Diyos. Marunong magpakita ng kababaan sa Diyos. At hindi nagmamalaki sa Diyos. Diba? Gusto ng mga tao ngayon, nakagawa na ng kasalanan, hindi pa inaamin, nagmamalaki pa, no, proud pa. May mga ganyan tao. Pero ang Kristiyano, dapat hindi. Malinaw sa atin kung gaano kahalaga sa ating puso na ito ay ipakainin natin ang salita po ng ating Panginoon. One of the most powerful ways to guard our heart is by treasuring them. No? Sabi, isa sa pinakamakapangyarihang bagay sa buhay ng tao, sa ating puso, ay maging kayamanan natin po siya sa ating buhay. Amen? Kaya nga, pwede ba natin sabihin, ang ibigin ka, O Diyos, ay kayamanan ko. Ang ibigin ka, O Diyos, ay karangalan ko. Ang ibigin ka, O Diyos, ay kasapatan ko. Bigyan nga natin ang palakpakan. Kasi may kapangyarihan po. Sabi nga po, one of the most powerful ways to guard our heart is by treasure the Word of God in our heart. Makapangyarihan kapag nandiyan siya sa puso natin, yung kapangyarihan ng Diyos, mararanasan po natin yan, kapatid. Subukan po natin. Na ilagay natin, lagyan natin ang lagyan niyang puso natin ang salita ng Diyos. Tingnan natin kung paano gagawa ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niyo. Malalaman niyo po yan. Subukan niyo lang. Yan. Kasi ito yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, by hiding God's Word in our heart, we equip ourselves to resist temptation, discern truth from falsehood, and live according to His will. Yan ang pagkalagay sa ating puso ng mga salita ng Diyos ay pagpuno sa ating kalooban ng katotohanan upang ito ay maging matatag, kalisaya, o mga ng kabutihan sa lahat ng ating mga ginagawa. Kasi may mga bagay na gusto ng Diyos na ilagay kung dyan sa puso po natin. Sabi nga, para tayo ay maging matatag, dalisay, at magbunga ng kabutihan sa lahat ng ating mga ginagawa. Kapatid, hindi pwedeng gumawa ka ng mabuti, masama ang papasok sa puso po natin. Hindi po, lalong dadalisayin po ng Diyos yung puso na meron po tayo. And when truth fills our heart, sabi po dito, when truth fills our heart, it was away wrong thinking. Kita niyo po, inuugasan niyo daw po, sabi po dyan, was away wrong thinking. Yung mga maling kaisipan, show right from wrong. Pinapakita kung ano yung tama at mali sa mga bagay na nagagawa po natin sa buhay natin. And gives strength when tempted, and keeps our path straight. Kapatid, yan yung bagay na susundan ng bawat mga anak ng Diyos. Ayun yung dapat isagawa ng mga anak ng Diyos. Alam natin, kapag may katotohanan po, sabi ko nga kanina, our God is the God of truth. Diba? Amen? Kaya nga dapat sabi ng Romans 8:32, we shall know the truth, and the truth shall set us free. Kapatid, sino man nakakaalam ng mga katotohanan sa buhay nila patungkol sa salita ng Diyos na nabasa nila,
ang lahat ng bagay na yan, na meron po tayo, ang lahat ng bagay na yan na ay kaya natin isagawa sa buhay po natin. Amen? Hindi tayo mahirapan. Kasi ano natin yung katotohanan, ang yung katotohanan sabi yung nagpapalaya sa lahat sa ating buong buhay. Kung dati, bondage tayo, ano nangyayari tayo na Diyos sa ganong bondage na meron po tayo? Kung dati, blinded tayo, bubuksan ng mata natin ng Diyos, ng ating pong spiritual na mata, upang makita natin yung gustong ipakita ng Diyos sa ating buong buhay. Baka mayroon pa po tayong gustong makita na hindi natin nakikita, hindi natin sa Diyos. Lord, bigyan mo ako ng spiritual eye. Pagka nakakakita ako, pero gusto ko makita yung mga bagay na hindi ko pa nakikita. Sana gano'n natin hinihingi sa Diyos yung mga bagay na yun. At ipagkakaloob po yan ng Diyos sa ating pong buhay. Pity means, sabi ko, pity is listening, believing, and living what God says. Kapag pinakakaiba po natin yung ating pong puso, marunong tayo makinig, at nananalig tayo, yung pamumuhay, na gusto ng Diyos, ay nagagawa po natin sa ating buhay. At sabi po ng Proverbs 4:20-22, my son, sabi po dyan, pay attention to what I say, keep them within your heart, for they are life to those who find them, and help to one's whole body. Kaya, sabi mo, tinawag tayong anak. Kapatid, kapag tayo ay anak ng Diyos, pwede tayong magsabihan ng Diyos. Pwede tayong disiplinahin ng Diyos. Pwede kami ng Diyos kung ano yung gusto niya para sa atin. Dahil mga anak tayo ng Diyos. Tama? Amen. Huwag tayong tatanggi. Huwag tayong ayaw. Kapag pinagsasabihan tayo, pinaalalahanan tayo, kasi ang gusto niya, sabi niya nga rito, keep them within your heart. Ilagay natin po sa ating puso. And then, sabi for they are life to those who find them and help to one's whole body. Sabihin, makasusupong tayo ng magandang pamumuhay. Magandang buhay sa buhay po natin. Pangapat, fleeing from temptation and sin. To guard our hearts effectively, we must be vigilant against temptation and sin. Kapatid, laging ito yung gusto ng Diyos sa buhay po ng mga anak niya. No? Lumalayo tayo, nagiging mapagpantay tayo, at inaayawan natin ito yung mga bagay dito sa buhay natin. Yung temptation, tandaan po natin, hindi pa po yung kasalanan. Pero nagiging kasalanan po yan, yung salitang temptasyon sa buhay po natin kapag tayo po ay nagiging at nagiging sin. Kaya sabi niya, instead of entertaining sinful desire, we are called to flee from them and pursue righteousness, faith, love, and peace. Kapatid, para mapaglabanan daw po natin yung tentasyon o mga tukso sa ating pong buhay na inaalok, alam natin po, hindi tayo ligtas dyan. Hindi pa po tayo ligtas dyan sa mga bagay na yan sa mundo to. Pwede pa po natin malalasan po yan. Pero sabi nga po, we are called to flee from death and pursue righteousness, faith, love, and peace. Dapat, ibinawaksi po natin yan. Dapat, kinalalayas po natin yan. Kapag nandiyan po yan sa harapan natin, kapag may mga pagkakataon na talagang gusto niya na tayo subukan ng kaaway sa buhay pananampalataya na meron po tayo, ano po yung kailangan po natin gawin? Resist. Tanggihan po natin. At yun po yung sinabi ni Santiago sa chapter 4, verse 7, resist the devil and he will flee from you. Diba? Kapag hindi natin kayang sawayin, hindi pa natin kayang lubos na labanan, yung mga bagay nito, kailangan daw po sikapin natin sa ating puso na magkaroon tayo ng pagmamahal, pananampalataya, pagmamahal, at kapayapaan.
kabataan. At yung mga bagay na yan ay maiwawaksin po natin sa ating isipan at sa ating puso. Kaya sabi, hindi na kailangan pagsubukan kung gaano tayo kalakas. Diba? Sa pagharap sa mga tentasyon, sa halip, iniiwasan natin agad ang mga bagay na maaaring makasira po sa puso po natin. Dahil bago pa man tayo magkasala, nagsisimula muna ito sa ating isip at tandaan. Kapatid, alam natin yung kwento ni Joseph, di ba? Ano po yung ginawa ni Joseph? A man of the dreamer, di ba? Ano nang relasyon sa Diyos? Napakalapit. Kinakausap ng Diyos. Ay po ba? Naranasan ba natin na kausapin tayo nila sa panaginip? Naranasan na experience ba natin na dumating yung ganong pagkakataon na nagpakita ang Diyos sa atin sa panaginip o nagsalitaan mo sa atin sa panaginip? Pero si Joseph, ganong katindi. At hindi lang po yun yung kanyang gift. Meron pa kong gift si Joseph. Nakakapat. Alin, interpret mo siya ng gifts. Ganun katindi. Pero yung dumating yung tukso kay Joseph, hindi niya sinabi, malapit ako sa Diyos. Malakas ako sa Diyos. Matatag akong Kristiyano. Ano yung ginawa ni Joseph? Hello? Do you remember Joseph? Yung ang tentasyon, yung asawa ni Pero, itong pagwala, ipakita niya kay Joseph kung kanyang, ano ginawa ni Joseph? Tumakbo po siya. Diba? Tinakbuhan niya yun. At sa buhay natin, hindi natin pwede sabihin natin na malakas ako, kaya ko yan. Diba? Alam niyo po, minsan ng tentasyon, walang iaalok ang kaaway, hindi maganda. Tandaan po natin yan. Hindi yan mag-o-offer ng pangit. Talagang bubuhayin yan yung natutulog na tugol meron ka kapag ka gusto ka niyang tuksuin. Kaya, kailangan po natin iwasan. Sabi, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa kasama ang mga tao. May pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. No? Yan po yung kailangan gawin ng mga mananampalataya para makalayo at makaiwas sa pangbubulo ng kaaway sa ating buhay. Kaya sabi nga, we are in the Word. Nandito pa tayo sa mundo, but sabi, we are not for the world. Hindi pa natin pwede tanggihan kasi nandito pa tayo sa mundo, buhay pa tayo eh. Di ba? Ang kailangan na natin, yung sinasabi dito ni Timothy, chapter 2, verse 22, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Kabataan, ina-address ko sa inyo. Sa halip ay pagsikapan mo maging matubig, tapat, mapagmahal, at mapayapa kasama ng mga tao may puso malinis na tumatawag sa Panginoon. Sino po yun? Sino yung sasamahan po natin? Yung kapwa po natin na may alam sa pamumuhay na malinis dahil alam nila ang salita ng Diyos sa buhay nila. Ito po yung kailangan natin gawin sa ating pong buhay. Kaya na, sabi, guarding our heart with clean sin and temptation means running from what would harm us. Show we value our heart and our walk with God more than temporary pleasure. Kaya pag meron po tayo niyan, sabi nga po, kaya walang makakasira sa dalisay at magandang buhay na nais palaguin ng Diyos sa ating buhay pagkatao. Kapatid, yan lang naman po yung kailangan po natin. Sa buhay po natin, magpatuloy lang po tayo sa sinasabi po ng ating Panginoong Diyos. At mangyayari po, yung mga bagay na gusto niya sa buhay po natin. And panglima, last, sabi po dito, where your treasure is, there your heart will be.
Matthew chapter 6:21. Sabi, kung nasa ng iyong kayamanan, ay naroon din naman ang iyong puso. Kapatid, sino yung kayamanan mo? Kaya nga kanina sabi ko, diba kanina, nag-declare tayo, nagsabi tayo, diba? Ang kayamanan natin ay ang ating Diyos. Ang ibigin siya ay kayamanan. Ang ibigin siya ay karangalan. Ang ibigin siya ay kasapatan. Kapatid, kapag meron po tayo sa puso po natin yan, kayamanan po yan. Hindi man literal po yung treasure, yan po ay sinasabi na spiritual treasure na meron po tayo sa buhay natin na ilalagay natin yan sa ating puso. Higit pa tayo sa pinakamayaman kapag meron po tayo yan. Alam niyo po si Elon Musk, one of the person, nag-iisang tao na tinanghal na millionaire person. Napakayaman. Pero dito, sino po yung Diyos sa buhay niya? Ang Diyos ba yung kayamanan niya sa puso niya? Ang Diyos niya ba ang karangalan sa puso niya? Ang Diyos niya ba ang kasapatan sa puso niya? Baka po yung lahat na meron po siya. Yun po yung nakakalungkot. At malinaw yung lagi binabanggit ng Bible, mapasaanin man ang buong kayamanan ng mundong to, kung mapapahamak naman po yung ating kaluluwa, ano po yung pagbabayan natin? Hello? Meron po ba, mga kapatid? Papasayo man, sabi po. Kaya, kung sa yun, sa kanya na po nila, ano sige, pag nawala siya sa mundong to, madadala niya po ba yung lahat ng kayamanan niya? Sabihin po natin. Kaya binibigyan tayo ng Panginoon ng ganitong kaisipan at salita na kailangan natin alalahanin. Sabi, treasure is not just money. Minsan, ang alam natin, pagka-treasure, pera, diba? Or anything in this world, yung mga bagay na nakita natin. Sabi nga, it's anything within your time, thought, energy, and love. Dapat ito po yung tinutuloy natin kayamanan sa buhay natin. Dapat yung oras natin, pinapahalagahan natin yan. Dahil ang author po ng time ay ang Diyos. Hindi tayo yung nag-isip niya, siya yung nagbigay niyan. Kaya nga nilikha niya ang gabi at araw. Diba? Alam ng Diyos kung gaano katalino. Alam natin kung gaano katalino ang Diyos. Kaya dapat pinahalagaan po natin yung oras. Kapatid, pinahalagaan po ba natin yung oras? At lalo na po para sa Diyos. At yung isipan at yung lakas, sa Kanya po galing po ang lahat ng ito po. At dapat natin itong pahalagan. Our heart, sabi po rito, itong earthly world na tinatawag, na nakikita nga po natin sa mundo ko, yung wealth, treasure, state, statue, or comfort, nandito po lahat yan sa mundo. Pero yung heavenly wealth na dapat na tinitingnan natin, sabi nito, ito pong God's truth, holiness, love, service, and eternal life. Kapatid, wala po yun dito. Hindi natin masusuntungan po yan dito sa mundo to. Inihanda yan ng Diyos doon sa kalangitan. Na kung saan, sa sinumang mga kapal na anak niya, na sumusunod sa kanyang kalooban, ay tatanggap ng mga pagpapalang espiritual na ibibigay na po sa atin. Kapatid, kahit dito po sa mundo, tumatanggap tayo ng mga pagpapalang espiritual. Kaya nga tayo nakakapaglingkod. Kaya nga tayo nakakapagbigay. Diba? Kaya tayo, nakasasamba sa Diyos. Dahil pinagpapalay ng Diyos, yung spiritual, na meron po tayo sa buhay natin. Kasi kung wala, hindi natin siya bibigyan priority sa buhay po natin. Hindi natin kaya i-commit yung buhay na meron po tayo para sa Kanya. Kaya, ibig sabihin, kaya tayo nandito, pinagpapala po niya yung ating pong spiritual na buhay. Kaya nga, our heart always follow our treasure. We cannot separate them. Makikita po natin, no? Hindi magkahiwalay po yan. Our heart always follow our treasure. We cannot separate them. Kapag ano natin yung puso natin, may puno ng kayamanan, hindi tayo mahihiwalay para sa Diyos, sa paglilingkod. If we treasure worldly things, our heart become anxious and greedy, and easy to live. Kapatid, yun lang naman po. Napakadaling mangyari sa buhay po natin kapag nakapalayo talaga tayo sa Diyos.
may iba yung pamumuhay na meron po tayo. At natutuyo yung ating pong isipan at pamumuhay. If we treasure God and His way, our heart and desire stay pure, strong, and protected. Our life will be good. Kapatid, nagbubunga po ba talaga tayo ng mabuti? Ano bang bunga meron po tayo nakikita po natin sa buhay natin, sa pagkatao natin? Sabi ko dito, good fruit. Pag sinabing good fruit, kapaki-na-bang. Diba? Papakinabangan na ba tayo? Sino po yung papakinabangan na? Diba tayo, tuwa tayo kapag may mga natasan po na nakakatulong na sa atin. No? Kaya ngayon, yung mga nanay na parents na talagang proud, graduated na yung mga anak, no? Makasa yan, mga anak, mga parents, nakakatulong na yan. No? Nakakatulong na yan. At yun naman yung nararapat. Sabi nga, kapaki-pakinabang. Hindi lang ikaw ang pakikinabang. Amen? Ang purpose ng buhay, bakit binigyan tayo ng Diyos, gawin yung layunin niya para sa buhay natin. Maging kapaki-pakinabang tayong mga anak ng Diyos. Yan naman yung layunin eh. Ng mga parents, layunin din ng mga anak, dapat magtulungan. Huwag malasakitan, di ba? Napakalaga po niyan. Kaya, ini-treasure po natin yan, no? Sa ating pong buhay. I-treasure God this way, our heart and desire stay pure, strong, protected, our life will use good fruit. Kaya, masasabi ba natin good fruit talaga yan sa buhay natin kapag tayo po ay kapaki-pakinabang. Our heart are naturally drawn to the things we value most. Therefore, we must guard against placing our treasure in earthly possession or pursuit that distract us from God instead. No? God, alam niyo po, ito pong puso daw po, naturally, talagang dumarating po na minsan din natin po nakapagalan sa buhay natin. Mostly po ito pong puso, sabi po, napapabayaan na po natin talaga. But sabi ito, therefore, we must guard against placing our treasures in a good possession or pursuit that distract us from God. Dapat hindi po tayo nagpapadait. Ito po, hindi po tayo nagpapadala sa mundo, no? O even circumstances, even trials, testing, na dumarating po sa buhay natin. Tuloy-tuloy lang po. No, mga kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo. Magtiwala at kumapit po sa ating Panginoon. Let us treasure the things of heaven, where true and lasting fulfillment is found. Sabi nga, ng Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things above, not on earthly things. Kapatid, hindi dito yung nakapokus kung yung buhay na dito tayo. Huwag natin i-focus. Hindi sabi po ni Paul, saan? Above all, and then in heaven. Kasi yung buhay dito, hindi natin alam kung kailan. Diba yung basketball player, para mapapasimula pa lang sa future niya, si Baterbuan niya, si Adili, diba yung Adili, nakakalungkot. Walang nakakaalam, nag-train lang po. Ang lalaking tao. Pero ano nangyari po sa kanila? Nakita ba natin? Walang nakakaalam ng buhay. Naliligo lang po. Nalunod. Walang nagawa yung mga kasamahan. Kaya sabi po, yung buhay ay parang iso. Dito po sa mundo. Hindi natin alam kung kailan matatapos yung buhay po natin. Kaya dapat natin pahalagan. Ito? Amen? Pahalagan po natin. Yun po yung sinasabi po ng Panginoon, yung ating pong puso, yung ating pong spiritual life, yung ating physical life. Pahalagan po natin yan. Guarding our heart means making God and His way our greatest treasure. Because whatever we love most will say who we
will come. Tanda po natin. It's a reminder po, no? Kapag hindi po natin binantayan yung buhay, kung meron po tayo sa Panginoon, hindi mangyayari po yung tawag ng Diyos sa buhay po natin. Yung greatest treasure na inihandog niya para sa atin, higit pa yung dito sa mundo ito, inilarawan ng Diyos yung kalangitan sa Revelation kung ano yung langit na meron po na inihanda para sa atin ng Diyos. Alam niyo ba yun? Ginto, nagkikinangan na iba't ibang precious stone meron po doon. Ito nyo, tayo nga, iba rito, di ba natin nakakita ng mga matitinding precious stone kung meron po dito sa mundo ito. Pero doon, masasaksiyan po natin yung kung ano yung inaanda ng Diyos para sa atin yung lahat ng mga sumampalataya at mga anak ng Diyos. Amen? And last, guarding our heart is about protecting the source so that what go out is good, truth, and life-giving. When we keep our heart close to God, our word become kind, our choice become wise, our path becomes straight, and our lives become a blessing to others. Kung natin maging pagpapala sa kapwa, Amen. kapatid, guard your heart. Pagkihan po natin, and guard your life. For everything you do, flow from it. Kasi yan yung buwan ng buhay. Amen? Sige po, tayo po tumayo. Sama-sama natin yung bigyan po ng palakpak. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Dahil lang namin, Panginoon, pinahalagahan niyo po kami, Panginoon. Lord, hindi ka nakatingin sa manlabas. Tinitingnan mo, Lord, yung puso na meron kami, Panginoon. At gusto mo, Lord, na ingatan namin ito, Panginoon. Lord, sa umaga ito, ito yung gagawin namin, Panginoon. Lord, hindi lang namin narinig yung sinasabi mo, Panginoon. Kundi gagawin namin ito, Lord. Sapagkat sabi mo nga, Lord, ito ang buwan ng buhay. Yung aming puso, kung sino yung tinitipog nito, Panginoon. Lord, naman ikaw yung itipog nito para sa aming Panginoon. Kaya kami narito dahil sa iyo. Hindi dahil kanino, hindi dahil may ministry kami, hindi dahil sa pamilya namin, hindi dahil sa loved ones namin, Panginoon, kundi ikaw, Lord, yung talagang itinitipog ito sa aming puso. Bakit kami, Lord, nagpapatuloy, may sacrifice man sa buhay, may nararanasan man, subalit, Lord, alam namin kung sino ka talaga sa buhay namin. Hindi kami, Lord, titigil. Hindi kami, Lord, susuko at ayaw. Dahil alam namin kung paano kami pinalagaan, Diyos. Paano kami tinuring na anak mo, Lord. Sa ngayong umaga, ito rin yung nais namin, Panginoon. Kaya napahalagaan ka namin. Ikaw yung maging kayamanan po namin sa aming buhay, Panginoon. Ito yung mga bagay, Lord, na kinaumalingan ng mundo, Panginoon. Lord, alam namin kung ano yung pagmamahal na meron kami. Alam mo, O Diyos. Lord, kahit di namin ito, sampitin ang labi namin. O ano man yung mga magagandang bagay na ginagawa namin, Panginoon. Lord, nakatingin ka sa puso din namin. Alam na alam mo to, Lord. Hindi namin, Lord, may tatatuwa mga bagay na kung sino ka sa buhay namin. Because you are omniscient God. You are all
all-knowing God. You are omnipotent God. And you are all powerful God. Thank you, Lord. And bless all your people na nandito ngayon, Lord, na yung puso ay nagmamahal sa iyo, Panginoon. Lord, pagyamanin mo lalo, Lord, sa puso ng bawat isa. Yung umagang ito na narinig ka namin, mas lalo pa namin, Lord. Pagbubusan ka, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Thank you so much for everything that you have done, Lord, for our lives. Marami ka pang gagawin, Panginoon. Alam namin, Diyos. Marami ka pang nakahanda para sa mga lingkod mo at sa mga anak mo, Panginoon, na kapag na sumusunod ng iyong kalooban, Panginoon. Kaya nga naman, Lord, sa umagang ito, tanggapin mo yung lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pasasalamat,